Magandang gabi sa inyo mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Ngayon po ay ipagpatuloy natin yung talakayan natin tungkol sa issue na sumasalat sa mismong puso ng pampublikong pananagutan at integridad ng tanggapan ng Ombudsman. Ito po ay tungkol sa usapin ng resolusyon na iginawad noong 2019 na di umano'y nagpawalang sala kay Senator Joel Villanueva mula sa pananagutang administratibo at kriminal kaugnay ng kanyang kaso sa Priority Development Assistance Funds nung siya ay isa pang kongresista representing a party list na kung tawagin ay SIBAC party list. At di umano, yung desisyon ng Ombudsman noong 2016 ay binaliktad ni Samuel Martires na siyang Ombudsman noong 2019. Supposed to be may order of dismissal noong 2016 na nire-request na nga ng dating Ombudsman na Carpio Morales sa Senado na ipatupad yon, ngunit ito po ay hindi inaksyonan nung nakaraang administrasyon doon sa Senado noong 2016. Ang nakakagulat na aspeto ng pangyayaring ito ay ang tila hindi pagbubunyag ng kritikal na desisyon ng kung ilang taon walang nakaalam dahilan upang tawagin itong desisyon na ito bilang isang secret decision. Ito yung paulit-ulit na sinasabi ni Ombudsman Boyeng Remulla. Kasi ang isang pinal na pasya sa isang mataas na kaso ng katiwalian na direktang nakakaapekto sa isang nakaupong mambabatas ay dapat na isang bagay na itinatala sa publiko at may agarang opisyal na komunikasyon. Pero dito sa kaso ni Joel Villanueva, walang nakaalam, kundi siya lamang. Not even the newly appointed ombudsman. Wala siyang malay dito. At maging yung dating ombudsman na si Conchita Carpio Morales ay walang kaalam-alam na meron palang reversal of the decision of the ombudsman in 2016. So, since final tong decision ng ombudsman, paano ang legal na aksyon or ano ang legal steps na dapat gawin ng kasalukuyang ombudsman upang ito ay i-challenge sa mataas na hukuman doon sa Supreme Court? Ang ombudsman ay isang constitutional body na inatasang mag-imbestiga at mag-usig ng katiwalian at korupsyon. Ang mga proseso nito ay dapat ayon sa batas at kalikasan, maging transparent o malinaw dapat sa publiko. Paano ang gagawin ngayon ng kasalukuyang ombudsman na ngayon ay gusto dapat ipatupad ang order of dismissal as decided by the former ombudsman na Conchita Carpio Morales? Ay medyo kasi parang para sa akin legal na opinion parang nagkaroon ng fraud dito no? May lihim na desisyon, secret decision na hindi pinaalam sa publiko. Ito ay malinaw po na paglabag sa tiwala ng publiko at sa sariling mandato ng ombudsman. Bakit kayo lamang ang nakaalam ng sikretong desisyon na to? Bagay, sikreto nga ang tawag. So, bakit natin malalaman? So, ito ay malinaw na paglabag sa pagsasapubliko ng isang public record. Ang mga opisyal na resolusyon ng tanggapan ng ombudsman ay mga pampublikong dokumento, mga public records yan, public documents yan. Lalo na yung may mga kinalaman sa opisyal na pag-uugali ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ang hindi pagpapalabas officially o paglalathala o pagbibigay alam sa lahat ng kinaukulang partido, kabilang yung Senado, regarding dito sa original na order na ipatupad ng order, yung dismissal ni Joel Villanueva noong 2016, ito ay nagpapahina sa pangunahing prinsipyo ng isang malinaw at may pananagutang bureaucracia. There must be something wrong at the Office of the Ombudsman during that time. Dito yung pagkabigo ng ombudsman na maayos na ipaalam sa publiko o sa mga original na nagrereklamo. Ang resolusyon ng pag-dismiss ay epektibong humadlang
sa kanila na gamitin ang kanilang legal na karapatan upang hamunin ang pasya sa loob ng itinakdang panahon. Kasi may mga prescribed period yan eh. May prescription yan. Kung ni-reverse mo, may mga legal remedies available pa yung kabilang partido. Kaso, itinago mo ang desisyon. Ginawa mo sekreto. So, yung pagkakaantala na ito ay maaaring umabot sa paglabag sa karapatan ng Estado sa angkop na proseso, yung due process, sa pag-uusig ng mga kasong kriminal o maging yung kasong administratibo. Hindi magandang tingnan yung ginawa ng dating administrasyon ng dating ombudsman na si Samuel Martires, na kung saan ay kung nag-render man sila ng isang desisyon na ni-reverse yung decision ng dating ombudsman noong 2016, dapat ipinagbigay alam nito sa mga appropriate agencies and parties in the case, dahil upang bigyan daan yung mga available remedies pa, no, nung ang mga apektadong partido dito sa kaso na to. Kaso ang ginawa nila sekreto yung desisyon ng ombudsman at that time ng 2019. So therefore, hindi nabigyan ng opportunity ang mga parties to the case upang gumawa ng available, no, remedies. So dahil dito, naging final, no, and executory yung decision na yon. Kaya nga lamang, since this is a secret decision made by the former ombudsman, ay meron pang legal na paraan na pwedeng gawin dito ang kasalukuyang administrasyon ng ombudsman. Ito ay pwede silang magsampa or magsumite ng petition for certiorari, yung kasalukuyang ombudsman na kumikilos para sa Estado at sa paggamit ng kapangyarihan pang-uusig. Dito, base ito sa Rule 65 o the Rules of Court. At pwede nilang questionin, pwede nilang i-challenge yung secret decision na yon na ginawa ng ombudsman noong 2016. Ito ay itong petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court ay sasabihin o aakusahan ng dating ombudsman na gumawa ng isang desisyon, no, with grave abuse of discretion, no, amounting to lack or excess of jurisdiction. According to the available records, itong order of dismissal na ginawa noong 2019 ng dating ombudsman na si Samuel Martires ay ayon sa isang motion for reconsideration filed by Joel Villanueva. At since hindi ito ipinaalam sa publiko at walang nakalam, even the Senate and the former ombudsman is not aware of the fact na nagkaroon ng reversal of the decision. So, hindi tuloy sila nabigyan ng opportunity na gumawa pa ng mga legal na hakbang upang i-challenge yung decision of the former ombudsman na Samuel Martires. So ngayon, nagulat nga itong si Boying Remulla na bakit may decision palang ganito na order of reversal of the decision of the 2016 decision made by Conchita Carpio Morales. So ang legal na hakbang na dapat gawain dito ng kasalukuyang ombudsman ay magprepara ng isang petisyon sa ating Korte Suprema at upang baguhin, no, itong naging desisyon ng dating ombudsman noong 2019 dahil nagkaroon dito no, ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, sapagkat inabuso nila yung kanilang kapangyarihan at that time because why they decided to make this final decision secret. Bakit hindi ipinaalam ng dating ombudsman at lahat ng mga partido sa kaso na to, yung mga, particularly yung mga akusado, bakit hindi pinaalam sa mga dapat na mapagbigyan ng impormasyon katulad ng Senado, katulad ng dating ombudsman, yung mga nagreklamo sa kaso na to, bakit ginawa nilang
sikreto ito? Bakit hindi pinalabas yung resolusyon noong 2019? So dahil dito ay magkakaroon tuloy ng legal na dahilan ang kasalukuyang ombudsman na pumunta sa Supreme Court upang i-challenge itong ginawa ng dating ombudsman noong 2019. Malinaw dito no na tinago nila yung katotohanan. Tinago nila yung desisyon na sikreto sa publiko. At itong petisyon na isasampa sa Supreme Court is in accordance with Rule 65. Ang tawag natin dito, Petition for Certiorari. So, at dito malinaw din na nagkaroon ng paglabag sa tiwala ng publiko, yung public trust, no? Dahil hindi ibinunyag nilihim yung 2019 resolution mismo na para maging batayan ngayon, no? Pag nagsampa ng petition sa Supreme Court ang ating kasalukuyang ombudsman for grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Ang isang pinal na desisyon na sadyang o labis na itinago mula sa publiko at mga kinauukulang ahensya, lalo na ang nag-aalis ng isang mataas na kaso ng katiwalaan ay whimsical at capricious. Nagdudulot ito ng hinala ng sabuatan o pag-aayos ng kaso na epektibong nagpapakawala sa isang opisyal ng gobyerno mula sa pananagutan o nagkakait sa estado, sa ating gobyerno ng pagkakataong labanan ang dismissal. So, tayo ay naghahanap ng katotohanan, no, tungkol sa kasong pandarambong o paggasta ng perang hindi ginastos ng naayon sa ipinag-uutos ng batas. At sabi daw kasi nila walang probable cause doon sa kaso ni Joel Villanueva. Sabi nila peke daw yung lagda ng Senador Villanueva. So dito pwedeng hilingin sa Korte Suprema na suriin ang paghahanap na ito upang matukoy kung ang konklusyon ay naabot sa isang arbitrary means. Kung malinaw na nagpapakita ang mga talaan ng matibay, independent evidence, no, bukod doon sa mga lagda ng malversation graph o kung ang paghahanap ng pamimiki ay batay sa labis na kulang na ebidensya, ang pag-dismiss ay bumubuo ng grave abuse of discretion. So dito kanina nga binanggit ko doon sa usapang batas na pwedeng gawing reference, no, ng ating ombudsman kung sakasakali magpapail ng petition sa Supreme Court, yung kaso ni Rojas versus Vasquez na dinesisyonan ng ating Korte Suprema sometime in 2001. Ipinapakita ng kasong ito na ang Korte Suprema ay makikialam sa mga final order of the ombudsman kapag may kitang-kitang paglabag sa pangunahing katarungan at due process. Ang lihim o secret decision at hindi pagbubunyag ng resolusyon ay pagtanggi sa karapatan ng ating pamahalaan, lalong-lalo na ng publiko na maipaalam at makahanap ng tamang remedyo. Hindi yung sinikreto mo. So dito, ang applicable jurisprudence ay yung kaso ni Manuel C. Rojas and Ahmed S. Nakpil versus the former ombudsman Conrado Vasquez et al. Alam niyo po dito sa kaso ni Manuel Rojas versus Conrado Vasquez. Si Conrado Vasquez dati pong ombudsman yan. Dito sa kaso na to, ang Korte Suprema ay nagsabi na sila ay makikialam sa mga final decisions at prosecutorial discretion ng ombudsman kapag may lantad na paglabag sa pangunahing katarungan at due process. Yung secret at hindi pagbubunyag ng 2019 decision ay bumubuo ng pagtanggi sa karapatan ng pamahalaan, karapatan ng taong bayan at karapatan ng lahat ng publiko na malaman na tumingi ng tamang remedyo. Paano makakagawa ng remedyo kung sinikreto mo yung decision mo? Di ba?
So, dito sa kaso ni Rojas versus Vasquez ay nagpapatunay ito na ang Korte Suprema ay maaari at dapat kumilos kapag ang mga aksyon ng ombudsman ay lumabag sa mga pangangailangan ng hustisya at due process of law. Yung secret decision kay Senator Villanueva, sa matagal na pagkakaantala nito, yung mahabang panahon na dumaan na hindi ito binunyag sa publiko ay sadyang nagpapahina sa kalinawan na hinihingi sa isang constitutional office. Ang legal na strategy ng kasalukuyang ombudsman ay ang mag-hire ng petition for certiorari sa Korte Suprema na nagsasaad na ang hindi pagbubunyag mismo ay isang gawa ng grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Ito ay nagpapawalang bisa sa buong proseso ng pagiging final ng kaso. So dapat ang ating kasalukuyang ombudsman ay humingi sa Korte Suprema na ipawalang bisa itong resolusyon ng 2019 upang magkaroon ng katarungan at mabigyan ng pananagutan ang mga nagkasala sa ating pamahalaan, lalong-lalo na sa ating taong bayan. Nandito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.